Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Joe Hiponya. Interview ito kay Robin Michael Garcia, ang founder and chairman ng WR Numero Research, na kung saan sa resulta is nangunguna si BP Sara, 35.9% ang kanyang voters preference. Si Lenny, pangalawa si Ramon Tulfo, 18%, pangatlo si Lenny Robredo, 15%, all the rest ang bababa na. Sa the same survey, it was found out na 53% of Filipinos reject the impeachment of BP Sara. So majority 32% lang nagsagin, yes, pwede. I-impeach siya, ituloy. Present evidence. While the remaining 15% undecided. So, ang dami niyan. 53% ayaw sa impeachment. Ibig sabihin, panalo na si BP Sara. Pag election yan, panalo na. Okay, pakinggan natin ang paliwanag ng WR Numero founder and chairman. Bakit maraming Pilipino na ayaw sa impeachment ni BP Sara? 53% of Filipinos are against the impeachment, right, of the Vice President. Can you please explain the basis, the way this was questioned, what information was given, how many respondents, and where and when? For a quarterly public opinion monitor, the number of respondents usually is 1,500. So you have plus minus 3%. And basically, the question was straightforward, whether or not they agree with the impeachment and whether or not they would want the proceedings to proceed. And I think several reasons why there's like more than 50% of people disagree with the impeachment of Vice President Sara. I think number one is really you look at the undercurrent, which means that you have to look at the factional support for the Duterte family, which still is around 33%. So that's 1/3 of all the respondents believe that Vice President identify themselves with the Dutertes and support the Dutertes, particularly potentially the hard supporters of the Vice President who disagree with the persecution against her and that who think that this is just a political ploy. Okay. So yon. Maraming, ang pinakamalaki, sinabi niya, pinakamalaking partisan group ay mga DDS. Tinanong nila ang respondents, ano kayo? DDS, Marcos, kakamping, or neutral? Sa survey nila ngayon, 33% they say na mga DDS sila. 22% lang ang nagsabi na mga Marcos loyalist sila. 17% ang nagsabi mga kakamping sila. Okay? So, 33%. Nung nakarang survey nila, 34%. Kaya mababa ng kaunti. Kaya, tingin ko, yung 53% na ayaw matuloy ang impeachment ni BP Sara, pagdating ng eleksyon, lahat ang mga yan boboto sa kanya. Kasi sa voters preference survey nila ngayon, itong WR numero, 35% si BP Sara, no? Yung sumusunod, si Rapi Tulfo, 18%, nagsabi na si Tulfo na hindi siya kakandidato. 18% yan. Pangatlo, si Madam BP Lenny, 15% ang kanya. So, total yan, 15, 33% yan. So, dahil hindi kakandidato si Madam Lenny, hindi kakandidato si Ramon Tulfo. Rapi Tulfo. Ang survey nila is ganito, WR numero pa rin. Ang mga voters ni Rapi Tulfo most likely pupunta kay BP Sara. Yun ang resulta ng research. Kaya pagdating ng election day sa 2028, estimate ko lang ito
aabot ng 50% sa mga voters pupunta kay BP Sara. Kaya kung estimate ko lang ito 60 million voters meron tayo. 50% makukuha ni BP Sara, kaya pinakamababang boto ni BP Sara is 30 million. Baka malampasan pa niya yung 32 million na boto niya nung BP pa siya. Kasi hindi tatakbo si Tulfo and Lenny, mawawalan na siya ng malakas na kalaban. Sinong ilalaban? Hontiveros, sino pa ito? John Vic, napakababa yung rating nila ngayon sa WR numero. 0.7% lang si Risa, 0.2% itong si John Vic. Ang ugali ng Pilipino, yung mga undecided, nakikiramdam lang. Pagdating ng eleksyon, kung sino yung nangunguna sa survey, doon na sila. Go with the flow. Ganun na lang. Kaya, sa ngayon pa lang, grabe ang paningkamot kung sa Bisaya. Paningkamot. Ano bang Tagalog ng paningkamot? Grabe ang effort ng mga kongresista, mga anti-Duterte forces para ma-impeach, ma-convict nila si VP Sara. Kailan? Paano nila i-convict na dito sa Kamara, yes, ma-impeach nila. Kaya nilang paakyatin ang impeachment sa Senado. Wala naman silang enough votes sa Senado. Ito nga si retired Supreme Court Justice Acuña, sinasabi niya na, wala silang enough number sa Senado, matatalo sila. Hindi nila makukonvict si BP Sara sa Senado. Kaya ngayon pa lang, sabi ni Justice Acuña, sa Committee on Justice pa lang, ilalabas na nila yung mga ebidensya nila para masira na nila ang image ni BP Sara. Kasi pagdating sa Senado, matatalo at matatalo sila. So, good luck po sa mga anti-Duterte forces. Galingan ninyo dahil malapit na ang pagtutuos. There will always be a day of reckoning, sabi nga ng ating Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga na magsin. Aliyog sa nagapay sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dai ni ang atop sa natagaan na mo giro. Mga sako gipang pananrang dayon og habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tengah ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag na pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag na pulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, Igwero. wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan gyud. atop. Atop, Lagi. So pila na daya imong edad? kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulok. Tulo ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya.
Oh, salamat pod. Salamat kaayo.